May venue na mga kababayan ang boxing match ni Baste at ni Torre. Oh, ni General Diwata mga kababayan. Mukhang pinacilitate ni Lacson mga kababayan eh. Ano ba Lacson? Ikaw ba magiging referee? Oh, isang casino owner daw mga kababayan, CEO ang willing to host sa boxing match mga kababayan ni Baste at ni Torre ngayong Sunday. Oh, ora mismo mga kababayan. Kaya panay practice na ni Torre mga kababayan eh, sa halip na magtrabaho ha. Panay practice ni Torre mga kababayan ng boxing. Gayon din si Baste. Pakinggan natin ang ulat ha. Kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III. Although diversionary tactic ito mga kababayan ha. Kaya kumagat itong si Torre. Matuloy man o sana matuloy mga kababayan itong boxing. Pansamantala, makakalimutan natin si Ngagba. Malilihis tayo mga kababayan, pero okay lang. As long mga kababayan na masuntok ni Baste etong si Torre. Di baling masuntok din si Baste mga kababayan, makita lang nating masuntok sa mukha itong si Torre. At least, no, makita natin mga kababayan na masuntok sa mukha itong si Torre Mau. At sana mga kababayan, dumagsa ang mga supporter ng mga Duterte doon sa venue. At sigawan nila mga kababayan habang nagbo-boxing na Torre Pisot! Torre Pisot! Torre Supot! Yan mga kababayan. Sigawan nyo ang Torre Mau na iyan. Sa hamon ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte na suntukan sa kanyang podcast na Basta Dabawenyo, binueltahan ng vice-alcalde si Torre dahil sa umano'y panghaharas nito sa kanilang pamilya. Tama! Diyan na niya hinamon ng PNP Chief. Handa naman daw si Torre na makipagsuntukan pero idaan na lang daw ito sa charity match. Wow, wow, wow! Mga mukhang pera talaga itong mga animal na ito mga kababayan ng bagoong Pilipinas. Gusto pang kumulekta ng pulta mga kababayan ng entrance fee for charity pang mukha mo. Hindi na kailangan ng venue actually. Diyan lang sa park, kumuha lang ng referee o kung saan sa kanto lang. Ang gusto pa ni Torre mga kababayan na magbenta ng ticket, pagkakitaan pa. Papansin talaga itong diwatang ito. Pero kung yan ang gusto mo, yan ang mo, sige, patuloy lang ang suntukan. Pero kung suntukan tayo, araw ko makaya, bita. Ganun lang. I-knock out mo, Baste. Dapat hindi yan, mga kababayan. Hindi boxing, kundi UFC. Wrestling. Matirang matibay. Hanggang isa sa kanila, mga kababayan, ay malagutan ng hininga. Sige, kakasa ito si Baste dyan. But you're a coward. Coward. You're nothing without your position. Talaga. Sarap talaga kawain. Totoo lang. You know the kind person that you are. You're really ugly. Tama-tama dahil Diwata. Baste, baka magdala ito ng Paris overload at isasaboy sa'yo na mainit pa. Marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can anong kinalaman? Use this moment or this opportunity for to raise funds. Hanggang dyan pa naman, pera pa rin ang iniisip ng mga animal. Kahit wala ng pulta, dyan lang sa Luneta Park. Dyan. O sa open field ba kababayan, go. Demanding pa tong diwatang ito. Well, charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. Wow, Araneta pa din naman. Tapos gastos na naman yan ng taong bayan. Wala na, doon na lang sa kanto. Pero anyway mga kababayan, mayroon na daw nag-sponsor na CEO para sa venue. Pero ang problema mga kababayan, mangungulekta sila ng pulta. Mga animal. Tapos, bibilhin na lahat nila ng ticket mga kababayan ng mga taga-bagoong Pilipinas para bulyawan si Baste doon. Unfair. Open field. Huwag na kayong magpapulta. Ito. Ang lamya mga kababayan. Sige. Hiningal. Mukha. Parang, Diyos ko, parang yung nakikita nyo sa mga kababayan sa mga zoo. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Ilang suntok lang mga kababayan. 2005. Ay, lato. Push up pa. Parang ulol ba ito mga kababayan? Push up pa ba yan? Sa mundo ng mga
Uy, isagad mo, Torimaw. Para lang mga kababayan, parang syungan. Eto si Baste, mga kababayan. Sa muscle pa lang, mga kababayan, lamang na si Baste. Go, Baste. I-knock out mo, Baste. Gusto naming ma-knock out. Deathmatch siya, mga kababayan. Deathmatch siya. No rules. Walang gloves. Yan ang gusto namin. Baste. Sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana. Eto, mga kababayan. Ito yung live ni Baste, mga kababayan, na hinamon niya si Torre. Ma-feel ng mga Dabawenyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Hanggang ngayon, mga kababayan. Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Diwata. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko May kaso okay nga, mga kababayan. Antay lang yan si Torre. Ngayon, hindi pa yan uusad ng kaso dahil andyan pa si Bangag. Pero pagkatapos si Bangag, mga kababayan, himas rehas yung Torimaw na yan. Just do whatever you want. You have 2 years until finding candidacy sa 2027. So, andyan na si Sara. Sabi ni Sara, mga kababayan, kung worst case scenario, si Baste daw ang magiging presidente. Willing daw maging presidente si Baste. Nasabi yan ni Sara, ha? Rati-rati pa, mga kababayan. At saka may kaso ka na ngayon Think about it. Gusto mo harasin mo lang ako. Go! Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero gusuntukan tayo. Arap ko makaya, bita. Hiningal lang nga. Ganun. Push up na, parang sunga na push up, mga kababayan. But you're a coward. Coward! You are nothing without your position. Sa totoo lang. Strip ng posisyon na yan, mga kababayan. Yang si Torre, duduraan yan. Yung mga kasamahan niyang pulis, mga kababayan. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May nakaabang na siya. Nakita ka talaga ng media. Nakakahiya. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Para lang niyang benteng bigas, mga kababayan, kay Torre. 3 minutes response. Nako. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ako ba ang pulis o kayo? Oo nga, mga kababayan. Ngayong taon, Dumaguete na daw ang number 1 safest, mga kababayan, ha? Dati-rati, landslide yan. Year after year after year, Davao City is number 1. Pero nung umupo si Bangag, Dumaguete na daw, second na lang ang Davao. Ang ginawa nila, mga kababayan, pinalitan nila ang lahat ng station leader, mga director, lahat, mga kababayan, pinatapon sa Luzon. Pinalitan ng hindi taga Davao. And then, mayroon pang, parang pinlanted sila na sabi ng mga Davaoenyo, tanim hold up, yung sagsagan ng araw, mga kababayan, sa traffic, tumirik pa yung kanilang sinasakyan na hold up, na motor ng mga hold upper. Yun ang isang factor, mga kababayan, bakit hindi na napasok ang Davao City sa number 1. Tapos gayon, sisisihin si Baste. Si Baste ba ang pulis? Hindi. Kasalanan nito ni Bangag at ni Torre, mga kababayan, at yung PNP dahil tinanggal nila yung existing na mga pulis dyan, mga kababayan, na matagal na sa Davao City na nag-maintain ng peace and order. Kung sa index, ang Davao City pero peaceful pa rin ang Davao. Chiang Mai in Southeast Asia. Why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. Sila ang may problema. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun. Pero kung wala lang yung taga Leyte nga daw, yung mga mga kababayan, sumablay na mga hold-upper, pinadala sa Davao City. Kung wala yun, mga kababayan, walang record ang Davao na notorious na hold-upan, mga kababayan. Tinaniman para hindi mag-number 1. Yan siguro, mga kababayan. Who is to blame? Ako o ikaw? Si Torimaw. Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot. Sarap talaga awayin. Totoo lang. Suntukan na. Makakasuntok ka rin, Baste. May kalbayo kung sa ka, no? May persona non grata. May issue ka na doon, Si Torre, persona non grata yan, mga kababayan, sa Kalbayog. Dahil epal nga Siya nga yung mga kababayan, nagpa-epal din na nagpa-interview doon sa kalbong nanutok ng baril, mga kababayan. Sa siklista. Pa-epal. Eto ngayon, mga kababayan, kumasa. Sa hamon ni Baste, gusto talaga. Center stage, feeling Pacquiao, mga kababayan. Gusto pang maningil. Para sa charity daw kuno. Charity kuno.
Wala nang bayad. Bakit kayo maniningil? Iba yung Gusto nilang maningil mga kababayan ng ticket dahil anong gagawin nila? Bibilhin nila lahat ng ticket mga kababayan. Hindi nila bebentahan yung mga ka-DDS para ang makapasok doon puro mga bangag. Kampo ni bangag tapos sisigawan si Baste na kung ano-ano. I-open nyo yan for public. Open nyo yan for public para fair. Huwag kang pumayag Baste na may bayad. mo, iba yung ambition mo sa buhay. You're not, I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Particularly, kung sino ka man sa administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the General Ver. Oh, siya yung Judas General mga kababayan. Gustong, 'di ba? Yung si General Ver gusto niyang rakrating na mga kababayan yung mga rallyista. If you do not know history, read it. It's there. It's available for all. Yawa. Yawa! Anyway, to Mayor, just for the record and for every para klaro sa lahat, you did not say kung sino Pisot. ang next chief or director ng DCP. No. They won't allow me to choose. Tapos, ano na naman mga kababayan? Di ba? Sinaswela nila, parang naghalo-halo mga kababayan yung mga opisyalis ng Davao City. Tapos yung police chief ng Davao City, ayun, naglagay sila ng kanilang gusto ng mga bangag na supposedly dapat si Baste ang mamili. And then, nag-go along na kay Baste mga kababayan. Maganda na ang performance dahil somehow, naka-jive sila ni Baste. Papalitan na naman ng bago. Dahil job well done mga kababayan, papalitan. Diyos ko. The city director. Nangyari na yan last year when I was mayor. The last term when I was mayor. In 2 days, they replaced 3 times. Three times, mga kababayan, in 2 days. In 2 days. I don't know. Isang Masyado silang kabangagan, paning because they're scared maybe, these policemen who were to be assigned here. Gusto nila mga kababayan, anti-Duterte ang chief of police na nandun. Loyalista sa amin and they would not, do dirty work for them. So I'm expecting harassment from your pangit Pangit na mukha! Ditore. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.